Hello mga bibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na ta with evidence. Kumusta mga kabibig? At sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Ako po, ito ang ating labak-labak with evidence. Bakit umiyak si First Lady Liza Marcos sa Cebu? Ano ang nagpaiyak sa kanya? Drama lang ba ito? Pakitang tao lang ba ito? O talagang ramdam sa kanyang puso ang bighati na maraming siraan ang kanyang pamilya? Lalo na itong bagong pasabog ni Kathy Binag mga kabibig. Ay eto mga kabibig ha. Panoorin natin ang konting paiyak, pakurot, madamdaming maala-ala mo kaya. Ay, so ito mga kabibig ha. Parang ano ba, naramdaman din natin ang sinseridad ba? May sincerity ba ang paiyak-iyak ni Lisa Marcos sa Cebu? O eto ha, manood tayo. Ito pala yun mga kabibig. You know, it's not perfect. My husband is really trying, and sometimes I feel bad when people see all the negative and not the positive. It's not easy what he's doing, but unity has a lot to do with it. Mayong buntag sa mga tanan. I'm sorry if my nose is you made me. Again. Oh. Parang dyan, naiyak siya mga kabibig, Sometimes I feel bad when people see all the negative and not the positive. It's not easy what he's doing, but unity has a lot to do with it. Puro daw nakita ng mga tao ang negatibo sa kanyang asawa, hindi positibo. Oy, parinig ha? Ito na. You know, it's Yak not siya. perfect. My husband is really trying, and sometimes I feel bad when people see all the negative and not the positive. It's not easy Naiyak. what he's doing, but unity has a lot to do with it. Unity na naman sila, oy. Unity na naman. Kaya pala Unipink. Ewan ko, parang laos na yung word na unity, no? Parang gamit na yung unity, pagkakaisa, para maging maganda ang bansa. Parang hindi na matitake ng mga taong nabudol sa kanila yung unity na word. Kung talagang unity, sabi na isa ha, nabasa ko sa komento dito ha. Kung talagang unity ang gusto nyo, magpa-hair follicle test, kayong magpamilya. Hala, hair follicle test, kayong magpamilya. Grabe naman, pati anak, dinadamay na. Huwag naman pong ganon. Ito na. Mayong buntag sa mga tanan. I'm sorry if my nose is you made me cry. So touching what you did. Daghang salamat. I wish my husband were here. I wish my husband were here to feel the love and the support that you gave him. I know I did, and that's why unity is important because I'm gonna cry again. Okay, back to the. Iiyak na naman si Madam. O ano yung naramdaman na carried away ba kayo sa statement ni Madam? Parang tutulo na ba ang mga luha nyo? O baka yung sipon nyo tutulo? Or baka may something sa ilong nyo ha? Ito. What a day. I'm never going to forget this day for as long as I live. It started with the tree planting. And there's a tree named after me. So all of a sudden, Mahilig din pala siya sa tree planting. Pero pag si VP Sara ang mag-tree planting, maraming against. Maraming sinasabi, yan lang ba ang nagawa ng ating VP mag-tree planting, tree planting? O ano ba yun? Ano daw ang purpose ng tree planting ni VP Sara? Pero sila nag-tree planting, O ano ngayon? Okay na ba sa inyo ang tree planting? Kasi nag-tree planting na si F. Eliza Marcos, pero pag si VP Sara mag-tree planting, malaking problema sa inyo. 'Di ba? Nakakatawa itong mga ibang supporters, no? Hahanapan talaga ng butas na si VP Sara. Masama daw ang mag-tree planting. Hindi daw maganda ang tree planting. Anong klaseng programa daw ang tree planting? Pero pag binaha na, naiisip niyo na ay mag-tree planting pala tayo. 'Di ba? Okay, let's go back. important. And then we went through all the booths. And ang galing ng Cebu, you guys, what you've done. I mean, the fruit, the dragon fruit, the big otap, of course, I'm sure madaming baon para sa akin na we get home, but tataba na naman ako. And then today, what you did, I mean, the showing of unity, it's like
It's really so touching. And Naramdaman niya ang unity daw sa Cebu, kaya naiyak si madam. Well, baka nga na-feel niya ang presence of unity sa nandun lang, pero hindi mo alam yung ibang Cebuano, madam. Baka yung mga politiko lang ang naramdaman mo unity, 'di ba? Pero yung mga Cebuano parang napapagod na at sabi nila nabubudol daw mga Cebuano ay parang ayaw na talaga sa mga pamilya niyo. Ha? Paano na 'yan? it's not perfect. My husband is really trying, and sometimes I feel bad when people see all the negative and not the positive. It's not easy what he's doing, but unity has a lot to do with it. Like in Cebu, in fairness to your governor, she really united the province, right? Ganon. Our private joke is when they call me First Lady or Fierce Lady, depending on who we want to believe. Ala, fierce lady. First lady or fierce lady. O sabi na niya, madam ha, nakakatakot na first lady, fierce. Parang kung fierce na fierce, parang pinoproject niya na, matakot kayo sa akin. Ala, fierce lady pala. Hindi first lady. So, paano lang si Pangulong Bongbong Marcos? Tuta? Siya naman ang fierce lady. Siya ang the president? Ay, ewan ko. Basta fierce lady daw siya. Nakakatakot naman pag fierce lady. Dapat pag first lady, no, approachable ka sa madlang people, sa masang Pilipino. Paano ka maging approachable kung fierce ang pinapakita mo sa kanila? Diba? I call her the fiercest lady in the country. Everyone's scared of Gwen in a nice way, but she has a big heart and she united the province. So before I cry again, I just want to say thank you very much for today. Please invite me again next time. Masigarbo, I'm always here. Was it Mabuhi Cebu? Mabuhi Cebuano? Sama-sama tayo, babangon muli. Maraming Sama-sama tayong babangon muli. Ito na naman tayo sa lumang plakang sinasabing sama-sama tayong babangon muli. Nag-iyak-iyak lang din si madam. Fierce lady pala siya. Sama-sama tayong babangon muli. Sama-sama nga tayong babangon muli. Kaya heto mga kabibig, ang nangyari sa sama-sama tayong babangon muli. Ano yan kabibig? Ay eto, tingnan nyo lang kung ano ang sama-sama tayong babangon muli. Eto, inflation rate para sa buwan ng Hulyo bumilis sa 4.4% mula sa 3.7 noong Hunyo. Ayon sa Philippine Statistic Authority. Sama-sama tayong babangon muli. Di ba? 4.4%. From 3.7, 4.4% ang sama-sama tayong babangon muli sa inflation rate. Paano yan? Ito ba yung fierce lady natin mga kabibig? Ay nako, kaya nga sama-sama tayong babangon muli. Marami daw ang naiyak na antig ang tawag dito sa message ni First Lady, Fierce Lady, FL Liza Marcos. At dahil marami ang naantig sa kanyang puso, meron akong videong nakita ba? I don't know kung napanood nyo na ba ito, mga kabibig. Itong revelasyon ni Cathy Binag. Hala, ano yan kabibig? Nako, si Cathy Binag may revelasyon na naman. Nakakawindang ang pasabog ni Cathy Binag. Pag itong si Cathy Binag magsasalita, ay nako, may mga bagong pasabog naman si Cathy Binag. Panoorin na pa kabibig ha, ano itong mga pasabog ni Cathy Binag. Ito si Cathy Binag, no? Parang every now and then, pasabog, expose. Ito na. I'm doing this for my children eh. Yeah. I'm doing this for my kids. I don't care about them. Kasi it seems like the way they do it, wala silang pakialam sa mga anak nila. Ultimo sarili ng anak, pinababayaan lang magdroga eh, di ba? So, pinababayaan magdroga. Sino bang mga anak na pinababayaan ng droga? Marami yung mga parents ngayon no na alam nila na may bisyo ang kanilang mga anak, kahit paano nila binigyan ng advice ang kanilang mga anak, hindi pa rin tumitino, 'di ba? So ano yan, kasalanan ng parents na hindi tumitino ang kanilang mga anak, or kailangan talagang magising ang kanilang mga anak na mali-mali ang kanilang ginawa, or kailangan sugpuin ang droga sa Pilipinas. So ito pa,
Really? What else do you do? Diba? Yeah. Really? Mhm. So, gusto niyo pa I mean, ako- even the Marcoses, their Yeah. kids. Even the Marcoses, the kids. Uy, ano ba itong tanong ni Badoy? Hala, ano ang sagot ni Binag? You can, Really? pa-hair follicle test yun po. Hala, Really? Opo. Opo. So, can I... I'm doing again, this for my children eh. Yeah. I'm doing this for my kids. I don't care about them. Kasi it seems like the way they do it, wala silang pakialam sa mga anak nila. Ultimo sarili ng anak, pinababayaan lang magdroga eh, di ba? So, Really? what else do you do? Di ba? Yeah. Really? Mhm. So, gusto niyo I pa mean, ako- even the Marcoses, their yeah. kids. You can, Really? pa-hair follicle test yun po. Really? Opo. Opo. So, can I... I'm doing hala. Uy, grabe naman yan. Grabe ang expose ni Cathy Binag. Pero ito ang mga reaction ng ating mga netizen. Uy, Cathy Binag, ang dami mong anak. Kasi dami ng tatay. Balita ko, pati ang isang pambansang kamao, may remembrance din sa inyo. Uy, grabe naman itong mga netizen na ito. Totoo, grabe yung, ang tawag dito, yung sinisiraan talaga si Cathy Binag. Sandro Marcos daw, pa-hair follicles ka na. Kasi sabi ni Cathy Binag, kayo daw mga anak, mga Marcoses. Ito. Why so much talk, Cathy Binag? Just show the evidence, period. Kayong SMNI, mga marites lang kayo. Marites matters. It's too much accusation, even the kids is not spared, from Cathy Binag. Mr. President, please do things that would stop this kind of slandering to your family. Your presidency is at stake. Tama lang naman, di ba? So ano kaya ang pwedeng gawin ni Pangulong Bongbong Marcos para matahimik itong si Cathy Binag? Kasi ang request nila is hair follicle test. Palay detector na itong gold digger na ito. Magaling magsinungaling, expert daw ang kabit na ito. Ay, grabe naman po kayong maganon kay Cathy Binag. Cathy Binag is just narrating kung ano ang kayang na-experience. Masama bang magsabi ng kung ano ang kayang na-experience? Masama ba kung ano ang nakita? Kung ano ang ebidensyang pinanghahawakan ni Cathy Binag? Diba? Another papansin daw si Cathy Binag. If Cathy claims that she was there in Tony Boy, she's also implicating Tony Boy indirectly. Bakit siya hiniwalay ni Tony Boy? Nagmamalinis itong si Cathy Binag. Sa tindi ng pangangailangan sa buhay, kailangan niyang gawin yan para mabuhay at masunod ang bisyo. Kailangan niyong maniwala sa akin para makamit ko na buong aking mga kailangan. Sabi ng Imam Nisa, talagang grabe yung grabe yung atake nila kay Cathy Binag na ang tawag dito, talagang niyurakan na ang pagkataon lang ni Cathy Binag. Pero Cathy Binag is prepared alam niya kung ano ang posibleng mangyari sa kanya, posibleng gagawin ng mga trolls, ng mga supporters ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanya. Kasi every now and then may mga pasabog expose si Cathy Binag, mga kapipig. So ano ang iyong komento tungkol dito na talagang hindi ma-stop nila si Cathy Binag? Well, alam niyo naman mga kabibig, pag ang isang tao ay may alam na sikreto sa buhay ng mga Marcoses, ay natural, mag-ingay talaga yan, di ba? Hindi yan hihinto hanggang hindi maipalabas ang totoong istorya. Di ba? So, ano ang pwedeng gawin? Nako, Marcos Jr., dapat sagutin ang lumantad na eyewitness o manoy drug issue nito. And yes, totoo naman. Dapat talaga sagutin ni Pangulong Bongbong Marcos kung gaano ito katotoo. Marami na ang naglabasan na istorya. Pero tahimik pa rin. Katulad si Amy Marcos, tahimik pa rin siya. Wala siyang sinasabi, walang reaksyon, walang comment tungkol sa isyong ganito. 'Di ba? So paano yan? Naku, ewan ko. Basta alam natin, ang ibig kong sabihin, maghanda-handa na lang tayo sa kung ano pa ang mangyayari. Ito mga kabibigay, i-share ko sa inyo ang sinabi ni Harry Roque na mahirap itong ginawa ni Cathy Binag. Paglantad ni Cathy Binag kaugnay sa umano'y illegal drug use ni Marcos Jr., mahirap pa sinungalingan, from Attorney Harry Roque. Eyewitness na magpapatunay sa umano'y illegal drug use ni Bongbong Marcos Jr. Si LJ Mondihar sa report. Nung nabwindang tayo nung Sabado. Nagulanta ang lahat sa paglitaw ni Cathy Binag sa publiko. Sa panayam sa kanya ng vlogger na si Maharlika,
pinatotohanan ni Binag ang issue ng umunoy paggamit ng illegal na droga ni Bongbong Marcos Jr. Saan ni Binag sa panayam, ilang beses niya raw nakita na gumagamit ng white powdery substance o cocaine si Marcos Jr. 10 taong nagkaroon ng relasyon si Binag kay dating Davao del Norte Congressman Tony Boy Florendo, kapwa malapit na kaibigan ni First Lady Lisa Marcos at ng presidente ngayon. Kaya para sa law expert na si Attorney Harry Roque, may personal knowledge si Binag sa issue. Itong Kathy Binag po, kakilala ko yan dahil kasama ko talaga nung 17th Congress, yung dati niyang partner na si Congressman Tony Boy Florendo. At siyempre, yung mga panahon na yon, very close sila ni Speaker Pantaleon Alvarez. Kongresista noon sina Roque at Florendo sa 17th Congress. Ani Roque, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang naunang tumukoy kay Marcos Jr. na gumagamit ng cocaine. Dagdag niya na si Marcos Jr. din ang itinuturo ng witness ni former PDEA agent Jonathan Morales na nagdodroga sa isang condo unit sa Rockwell, Makati. Tapos si Maharlika Budjakera nagpakita ng video. Yung inaantay ng tao na video. O nagpakita ng video, yung tao naman na pinapakita dun sa video, kamukhang-kamukha ni PBBM. Kaya ani Roque, mahirap pa sinungalingan ng issue ng illegal na droga ni Marcos Jr. sa paglantad ngayon ni Binag, na nauna na nagsabi na inalok at tinanggihan niya si First Lady Lisa Marcos na gumamit ng cocaine. Star witness, Kathy Binag. 5 beses ko at least sa 10 taon na ako na siya ay nakipagsama kay Congressman Florendo, nakita ang PBBM na gumagamit ng pinagbabawal na droga. At pati nga po si First Lady ay nabanggit niya na inooperan siya. Dapat naman po magsalita na ang presidente. Napakahirap pong itanggi, pasinungalingan ang naging kwento na isang tao na naging malapit sa isa sa pinaka-best friend ng presidente. Bukas naman ang SMNI sa anong magiging tugon ng Office of the President sa binabato ni Binag sa punong ehekutibo at sa unang ginang. Sa panig naman ni Binag, nasa 150 na mga USB raw na naglalaman ng ebidensya laban kay Marcos Jr. ang ipinamigay niya sa mga malalapit na kakilala. Bagay na lalabas kapag mayroong daw masamang mangyari sa kanya dahil sa pagsasalita sa issue. Para sa Diyos, sa Pilipino. Oh, nako. Lalabas daw ang 150 USB na may lamang ebidensya. So maghintay-hintay lang tayo mga kabibig kung ano ang development sa issue na ito, kung saan ito hahantong, kung ano ang komento ni Amy Marcos. Nasaan ba si Amy Marcos? Oy, busy. Busy sa flood control project or busy sa pamimigay ng Nutreban? Naku, iwan ko mga kabibig. So, yun lang ang ating latest lebak-lebak for today. Naramdaman nyo ba ang sinseridad sa sinabi ni F. Eliza Marcos sa Cebu? Naramdaman mo ba na babangon muli ang Pilipinas? At naramdaman niya ang unity sa Cebu province kaya umiyak siya? She's praying na sana maging maganda ang bansa because she is the first lady. Nako, ewan ko mga kabibig. So yan lang po ang ating latest labag-labag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time. Kok.